Magandang gabi, kapuso. Sa bawat pahina ng aklat, sa bawat tulang binibigkas, at sa bawat kwentong isinasalaysay, naroon ang tinig ng Pilipino. Ngayong gabi, aalamin natin kung paano naging salamin ng kasaysayan at boses ng bayan ang panitikang Filipino. Mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, ang panitikan ay hindi lamang isang likhang sining, kundi ito ay isang tala ng ating mga karanasan bilang isang bansa. Kapuso, magkaugnay ang panitikan at kasaysayan. Kung ang kasaysayan ay tala ng mga pangyayari, ang panitikan naman ay nagbibigay buhay ng mga pangyayaring iyon sa pamamagitan ng damdamin, pananaw at iba't ibang karanasan ng mga Pilipino. Sa panitikan natin, naririnig ang mga tinig na madalas wala sa opisyal na tala ng kasaysayan. Panitikan sa iba't ibang panahon. Sa panahong pre-colonial, bago ang pananakop, ang panitikan ay pasalita, bugtong, epiko at awit na nagsilbing tagapangalaga ng kultura at tradisyon. Sa panahon naman ng Espanyol, sa panahong ito, ginamit ang panitikan bilang kasangkapan ng pananakop. Ngunit dito rin umusbong ang panitikang mapanuri at makabayan na gumising sa kamalayan ng Pilipino. At sa panahon naman ng Amerikano, ipinakilala ang edukasyon at wikang Ingles. Kasabay nito, natutong gumamit ng panitikan ang mga Pilipino upang ipahayag ang sarili sa bagong anyo. Sa kasalukuyan, buhay ang panitikan sa tula ng protesta, pelikula, awitin at social media. Ito ang panitikang malaya, matapang, at direktang humaharap sa mga isyu ng lipunan. Panitikan bilang boses sa gitna ng kahirapan, politika at globalisasyon. Kapuso, sa harap ng mga isyu ng kahirapan, politika at globalisasyon, paano nga ba nagiging boses ng Pilipino ang kasalukuyang panitikan? Nagiging boses ang panitikan dahil isinisiwalat nito ang mga tunay na kalagayan ng ating mga mamamayan. Ang buhay ng maralita, ang pagkikibaka ng mga manggagawa, at ang mga hinaing ng mga sektor na madalas hindi na napapakinggan. Sa usapang politika, ang panitikan ay nagsisilbing daluyan ng kritisismo at panindigan. Mula sa mga tulang protesta hanggang sa mga sanaysay at pelikulang naglalahad ng katiwalian at pang-aabuso. Samantala, sa gitna ng globalisasyon, ipinapaalala ng panitikan sa atin ng ating mga pagkakakinanlan bilang isang Pilipino. Ginagamit ng mga manunulat ang ating sariling wika at mga lokal na karanasan upang maipakita na meron tayong sariling tinig o ang ating bansa ay merong sariling tinig sa harap ng pandaigdigang impluwensya. Sa ganitong paraan, ang panitikan ay nagiging salamin ng realidad, sandata ng katotohanan at tinig ng sambayanan. Noon, limitado ang anyo at paraan ng paglalahad ng panitikan. Ngayon, mas bukas at mas malawak ang daluyan, ngunit nananatili ang iisang layunin, ang ipahayag ang katotohanan ng lipunan. Sa huli, kapuso, ang panitikang Filipino ay hindi lamang aralin sa paaralan. Ito ay boses ng ating kasaysayan, salamin ng ating kasalukuyan at ang gabay ng ating kinabukasan. Ako si Kayla Lindipon At ako si Althea Di Humawas. at ito ang kapuso mo, panitikang Filipino. Panitikang Filipino.